100,000 pesos, clickbait lang ba or hindi totoo? Halika, pag-usapan natin to. Hindi nyo ba napapansin na talamak na ang mga business owners na gumagawa ng mga short form or mga kahit long form contents sa social media? Alam niyo kung bakit? Diyan kasi sila mas kumikita. Alam mo na, online world na kasi tayo ngayon. Ang mga malalaking business owners, pinapasok na din nila ang kanilang business into online. So basically, gumagawa sila ng sarili nilang content at ipopost sa social media para makilala ng mga target audience niya yung brand or product na sinisell nila. At dahil dyan, dahil videos nga yung ginagawa nila, kailangan nila ng editors para mag-edit sa mga contents nila. At dollars din yung pasahod nila sa'yo. At guess what? Pwede ring euro. Depende sa kung anong currency ang meron yung client mo. At depende yun kung ano yung pricing mo. Ito, kwento ko sa inyo kung paano ko nabot yung 100 pesos ko. Alam niyo naman na isa akong freelance video editor. At ang una kong ginawa is nagbatak ako ng isang preferred style or trending style sa panahon na yun. Yun ay ang Alex Hermosi style. Second, after ko magbatak at nakalikom ng mga sample works, ay nag-apply ako. Apply ako ng apply. Pero yung mga pinag-a-applyan ko, hindi pa international. Dito pa lang sa Pilipinas. Kasi alam ko na marami ng outsource dito. Kaya doon ako sa kanila nag-a-apply kasi hindi masyadong mataas yung standards nila. At ayun, nung na-hire na ako, pinag-invest ko na kagad yung una kong kinita dun sa mga kakailanganin ko para mas makaprovide ako ng value sa international client ko. Third thing is, kumuha ako ng valid ID or anything relevant na pwede kong gamitin para makapag-open ng bank account or kahit online banking. For me, online banking lang yung ginamit ko. Wala pa akong bank account. Siyempre, kailangan natin yan para makatanggap tayo ng sahod galing international or kahit dun sa mga job site na may kailangan ng transaction like Upwork tsaka PayPal, kailangan din natin yan. After that, meron na akong valid ID, meron akong online banking, meron na din ako past experience galing sa isang outsourced client ko dito sa Pilipinas, ay gumawa na ako ng sarili kong social media brand. Kumbaga, nagpo-post na din ako ng mga sarili kong work, tsaka mismong sarili kong edits sa mismong social media ko para makita ng mga international client na totoong nag-edit ako. After that, when my social media is running, doon ko na nilink yung website ko para mas ma-funnel yung international client ko. Makita nila na talagang professional at legit akong video editor. After that, okay na yung mukha ko dun sa social media. Habang nag-upload ako, nag-aaral ako kung paano makipag-communicate sa client. Minsan naman, inuuna nila yung how to communicate with clients compared sa paggawa ng mga contents online. But for me, nauna kong ginawa yung pag-build ko ng brand sa online, then tsaka ko inaral kung paano makipag-usap sa client and kung ano yung do's and don'ts. 7. After ko maging marunong sa pakipag-usap sa client, nagkaroon na ako ng client, and then the next step is to satisfy them in my work. Nasatisfy ko yung client ko and nagustuhan niya, then tumagal yung relationship namin or partnership namin. And then, sa kalaunan, may dumating din ng mga bagong clients, nagkasabay-sabay na, and ayun, hanggang na-reach ko yung sahod na 100,000 pesos. Ipakita ko sa inyo, mga job post, meron kayong ideal kung gaano talaga kalaki ang isang sahod ng isang video editor sa isang client pa lang. And guess what? 4 na client ang napagsabay-sabay ko sa panahon na yun. So, hindi talaga malabong maabot mo. Depende lang sa sipag at grind mo talaga. Kaya kung gusto mo, try mo lang. Mag-invest ka sa sarili mo at talagang may mangyayari.